Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Napili ko po na ibahagi sa inyo ang aking karanasan dahil isa po ako sa inyong masugid na taga-suporta. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jerwin. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari noong binata pa lamang ako. Alam ko po na kinaiinisan po ako ng iba dahil sa mga ugali ko noon. At alam ko rin po na marami ang hindi maniniwala sa aking mga naranasan at magsasabing hindi totoo ang mga nilalang ng dilim. Ngunit dahil sa mga naranasan ko ay masasabi kong totoo sila at hindi biro ang lakas na meron sila. At ito po ang aking kwento. Hoy Jerwin, umamin ka nga sa akin. Ikaw na naman ba may gawa ng kaguluhan sa disco kagabi? Ano naman kung ako? Hindi ka ba nag-iisip ha? Bakit ba palagi na lang kitang pinagsasabihan na wag mong dadalhin dito yung pagiging barombado mo? Kasalanan naman nila yun eh. Kung di sila nag-ingay sa tabi ko, edi sana di ko sila guguluhin. Anak ng putya, nasisiraan ka na ba ng bait ha, Jerwin? Natural maingay yun, disco yun eh. At nalaman ko pa na may mga sugatan daw. Sabihin mo nga sa akin, ikaw rin ba may gawa nun? Pasalamat nga sila eh. Hindi bagong hasa tong jungle bolo ko eh. Baka pag nagkataon eh, napatay ko pa sila kagabi. Anak naman ng tupa, Jerwin, oo. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Dapat pa sila na magpasalamat sa'yo. Eh yung isa nga sa kanila eh, nakatamo ng 5 sugat sa katawan. Alam mo ba na sa ginawa mong yan eh, pwede kang makulong? Hindi ako natatakot makulong, Elion. Tsaka, bakit ba palagi mo na lamang akong pinakikialaman? Malamang, pinsan mo ko eh. Alam nga namang konsintihin ko yung pagiging barumbado mong siraulo ka. Dati ka rin naman ganito ah. Bakit pinakikialaman ba kita? Baka nakakalimutan mo. Sa'yo ko natuto maging ganito. Aba, bakit yata parang kasalanan ko pa ngayon? Kung nagawa kong magbago, ay kaya mo rin yan ang tandaan mo. Huwag mong gawing katakot-takot yung sarili mo. Ano bang pakialam mo kung ayoko? Kung ikaw nagawa mong magbago, ibayin mo ako. Dahil magkaiba tayong dalawa. Oo nga, magkaiba nga tayo. Dahil ako, may puso, hindi kagaya mo. Isipin mo na lang ha, kung napatay mo yung taong yun dahil sa ginawa mo, may iwan siyang asawa at mga anak, habang ikaw umaarte na para bang walang nangyari. Grabe ka, ang tindi mo rin no? Ano bang gusto mong palabasin? Na mabuti ka at masama ako, ganun ba? Huwag mong kalimutan, Elion, na mas marami nang napapatay ang itak mo kesa dito sa jungle bolo ko. At huwag mo din kalilimutan na naging bayarang mananabas ka rin nun. Kaya huwag kang umarte na para bang napakalinis mo. Oo, sabihin na natin na naging ganun ako nun. Pero matagal ko nang itinigil ang bagay na yun at nagsisi na ako sa lahat ng mga nagawa ko. At kung tatanungin, wala na sa lugar ang pananakit mong yan. Nagpapatawa ka ba? Alam mo, pakialaman mo na lang yung sarili mo at huwag yung mga gusto kong gawin. Ikaw ba ang makukulong? Hindi naman, di ba? Hindi na nga nakapagtimpi ng mga oras na yon ang pinsan kong si Elion at tinutukan niya na ako ng itak sa leeg. Hindi rin naman ako nagpatalo at itinaas ko rin ang aking bolo at itinutok ko yun sa kanya ring leeg. Isa kami sa mga laman ng away noon sa dating baryong aming tinitirhan. Naging isa pa kami sa mga bayarang mananabas noon na inuutusang pumatay ng mga tao. Binibigyan kita ngayon ng pagkakataon, Jerwin. Ihataw mo ngayon yung hawak mong bolo. Dahil sa oras na mauna ako, sisiguraduhin kong mapapatay kita. Gawin mo. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Ipakita mo kung sino talaga sa ating dalawa ang mas maitim ang ugali. Huwag mo akong sinusubukan, Jerwin. Dahil madali akong kausap.
Baka bigla na lang gumulong yung ulo mo sa lupa. Gawin mo nga, di ba? Hindi ako natatakot pumatay. Dahil kung gaano ako katapang pumatay, ganun ko din katapang haharapin ang kamatayan ko. Kaya gawin mo na. Ano pang hinihintay mo? Ipakita mo sa akin kung sino ka. Itigil nyo na yan! Ayun! Jerwin! Napatingin kami sa pinagmulan ng boses at doon nakita namin ang matandang nagpalaki sa amin. Yun ay walang iba kundi si Lolo Rogelio. Siya ang taong kinatatakutan naming dalawa dahil kahit na matanda na siya ay hindi nyo pa rin aakalain na mas malakas pa siya kesa sa aming dalawa. Nasisiraan na ba kayo ng ulo magpinsan? Bakit nagtututukan kayo ng patalim? Sige nga, ang tagal-tagal na natin hindi nagkita. Tapos ganito pa ang madadatnan ko. Yan kasi Lo kasalanan po ng paborito niyong apo. Manahimik ka, Jerwin. Sumasagot ka pa. Wala akong paborito sa inyo sapagkat pareho ko kayong mga apo. Ano na ba nangyayari sa inyo, ha? Hindi na ba talaga kayo magbabago? Sa tuwing nag-aaway kayo, palagi na lang kayong ganyan, handang magpatayan. Pagsabihan niyo po yung magaling yung Apollo. Alam niyo, nasisiraan na po lang ulo yan eh. Pumunta po ng disco. At ayaw ng maingay. Ayun, ginulo niya ang mga tao, nanakit pa. Tapos Lo, yung isa sa kanila, napunta sa ospital. Aba, biruin niyo, 5 tagang natamusugat sa katawan. Totoo ba yun, ha, Jerwin? Bakit ba? Ano bang pakialam niyo? Lalo ka na, Lolo Rogelio. Darating ka lang para pagsabihan ako. Nakakatawa ka naman. Nakatiming pa. Hoy, Jerwin! Wag na wag mo kung pagsasabihan ng ganyan na para bang mas marami kang alam kaysa sa akin. Tandaan mo, lolo mo pa rin akong bastos ka. Bakit ka nga nandito? Nandito ako para kunin ang isa sa inyo. Dahil hindi na kaya ng tiyo nyo ang pag-aalaga sa mga kambing na pinapastol ko. Dahil napakarami na nila. Ayan Lo, si Elyon na lang pong isama nyo. Para naman wala nang pakialamero sa buhay ko dito. Hindi, Jerwin. Dahil sa nakita kong ito, hindi si Elyon ang dapat kong isama. Kailangan mong maturuan ng leksyon. Kailangan magkaroon ka ng disiplina. Hindi pwedeng habang buhay kang ganyan. Kailangan mong matuto. Tama yan, Lo. Para maiwasan na din yung mga pagrereklamo ng mga tao dito sa kanya. Palagi na lang kami nagiging laman ng usap-usapan dito eh. Dahil sa katarantaduang ginagawa niyang apo niyo na yan. Hoy, manahimik ka, Elyon, ha? Nasa akin pa rin ang desisyon dito. At ayokong sumama. Si Elyon na lang pong isama niyo, Lo. Sigurado ako kung bakit tayo mo sumama. Dahil natatakot kang makasama uli si Chorudi. Sino nagsabi sa'yo natatakot ako? Gawa-gawa ka na naman ng kwento. Itong tatandaan mo, Elyon. Wala akong kinatatakutan kahit sino. Dahil sa mga sinabi kong yon, ipinalo ni Lolo sa ulo ko ang baston na kanyang hawak. Kung hindi ka natatakot, Jerwin, patunayan mo at sumama ka. Ayoko nga, Lo eh. Naku, bahala nga kayo dyan. Sumama ka na, Jerwin. Baka yan na yung magiging daan para makapagbagong buhay ka na. Bakit ba ang kukulit nyo? Sige na nga, Lo. Malis na ho kayo. Wala po akong balak na sumama sa inyo. Kung hindi ka sasama, ay hindi ako aalis hanggat hindi ka pumapayag na sumama sa akin. Bahala ka, Lo. Kung anong gusto mo, yun ang gawin mo. Basta ako, pareho lang ang magiging desisyon ko. Hindi ako sasama sa'yo. Tapos. O siya, sige. Makikita natin. Umiling ako sa mga huling sinabi ni Lolo. At nang mga oras din na yon, kinuha ko ang aking bolo at lumabas ng bahay at pabagsak na isinara ang pintuan. Habang tahimik akong naglalakad, may mga grupong humarang sa akin. Hindi ko sila kilala, ngunit halata sa mga mukha nila ang galit. Naglabas sila ng kanilang kanya-kanyang sandata at humanda na.
para makipaglaban. Anak ng putya o... Pwede ba wag ngayon? Bad trip ako. Baka sa inyo ko'y bunton ng galit ko. Nagsalita ang isa sa kanila. At ayon sa kanya, ay wala daw itong pakialam. Dahil ang gusto daw nila ay ang maihiganti ang kanilang barkada. Doon ko naintindihan na isa pala sila sa mga kaibigan ng mga taong binugbog ko kagabi sa disco. Kasama niyo pala yung lalaking mayabang kagabi ah. Ang lalakas din ang loob niyo no? Kung siya nga wala naging bitaw sa akin, paano pa kaya kayo? Inayos ko ang paghawak sa aking jungle bolo at naghanda na rin para sa magiging pag-atake nila. Ilang saglit pan lumikas ay isa-isa na rin silang umatake. Wala naman sa kanila ang nagawang sugatan ako at isa-isa ko pa silang napatumba. Pagkatapos nun, ibinalik ko na lang sa loob ng aking sukuban ang bolong hawak ko. Gusto niyo palang iganti ha? Tsakaan niyo na ako angasan kapag malalakas na kayo. Dahil kung ganyan kayo, sakit sa katawan lang ang hinahanap niyo. Mga mahihilang nilalang. Naglakad ako na para bang walang nangyari. At ang lahat ng yon ay nakita ng mga tao sa baryo. Kanya-kanya na naman silang pasok sa kani-kanilang mga bahay nang makita nila na naglalakad na ako paalis sa pinangyarihan. Nagpalipas naman ako ng oras sa malapit na kakauyan sa aming baryo at nang makita ko na ang paglubog ng araw ay umuwi na rin ako. Nadatnan ko sa bahay ang 4 na tanod at ang mga taong humarang sa akin kanina. Jerwin, anak naman ng putya talaga oo. Kailan ka ba magbabago? Ganyan ka na ba talaga? Umalis ka lang sandali, nakagawa ka na naman ng kabulastugang lalaki ka? Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Hoy Elyon, tigil-tigilan mo ako ha. Hindi mo naman alam yung buong nangyari ha. Yung mga tarantadong yan ang nag-umpisa. Tinambangan nila ako eh. Natural, lalaban ako. Bakit hindi mo nalang iniwasan? Ngayon, magiging bisita ka na naman ng barangay. Hindi ka na ba magtitino? Sa isang buwan halos ikaw lagi ang reklamo dun ah. Baka mapuno na nga logbook nila dahil sa'yo eh. Eh di kung ganun, sumama ka. Para hindi lang ako yung bisita, para tayong dalawa na. Hanip ah. Nagagawa mo pa magsalita ng ganyan ah. Nakikita mo ba yung bunga ng ginawa mo sa mga taong to? Oo, nakikita ko. Hindi ako bulag, Elyon. At saka bakit ba? Eh kasalanan naman nila kaya sila nagkaganyan eh. Sa harap mismo noon ng tanod, ay binatukan ko ang isa sa mga grupong nabugbog ko. Dahil doon, ay kinuwelyuhan ako ng pinsan kong si Elyon at itinulak sa aming kawayang dingding. Alisin mo ang kamay mo sa damit ko, Elyon. Dahil ako punong-puno na ako sa'yo. Lalo na sa pakikialam mo sa akin. Ikaw pa ngayon na may ganang magsalita ng ganyan ha? Eh ikaw na nga itong nakagawa ng kasalanan? Eh sila nga ang nauna eh. Ang kulit mo naman eh. Alam nga naman tatayo lang ako doon at walang gagawin. Ano, magpapabugbog ako sa kanila? Tapos pagsasasaksakin nila ako doon sa daan? Magpasalamat pa nga mga asungot na yan eh. Dahil yung mga oras na yon, mainit na mainit ang ulo ko. At hindi ko sila tinuluyan. Alam mo ikaw, wala ka ng pinagkaiba sa demonyo, Jerwin. Alam mo ba yun? Napaka-demonyo mong hayop ka. Sira ulo ka. Bitiwan mo nga ako. Hoy Elyon, hindi ka anghel ha, para sabihan akong demonyo. At huwag kang umarte na para bang kailangan kong makinig sa'yo. Hindi kita tatay. Oo, hindi mo nga ako tatay. Pero kailangan mo nang makinig, Jerwin. Kailangan mo mapagsabihan. Madami ka lang nasasaktan tao eh. Hindi mo ba naiisip na baka pagdating ng araw, parusahan ka ng Panginoong Diyos dahil sa ginagawa mong yan? Ikaw din. Malupit bumalik ang karma. Hanep, may pa-Diyos-Diyos pa. Kailan ka ba naging maka-Diyos? Hoy, hindi bagay sa'yo. Nagmumukha kang tanga. Hindi na nga nakapagpigil pa ang pinsan ko. At malakas niya akong sinapak sa muka. At hindi naman ako
mahilig tumanggap ng pagkatalo. Kaya naman, nagsuntukan kaming dalawa. Ano na, Elion, Jerwin? Pareho na lang kayo, mga walang galang, mga walang hiya. Naturingan kayo magpinsan, pero kayo mismo nagbubugbugan, nagpapatayan, at sa harap ko pa. Kaya Louie, pagsabihan nyo kasi yung magaling yung apo na yan. Masyado nagmamagaling, akala mo naman kung sino. Hindi nga ako magaling, Jerwin. Pero mas matanda ako sa'yo. Dapat lang pakinggan mo ko. Dahil para sa'yo din ang lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Paano? Kung magkaroon ka ng pamilya, sige nga. Hindi mo biniisip na baka pagdating ng araw ay ikahiya ka nila dahil malalaman nila kung gaano ka katarantado? Eh ano naman ngayon, pakailan mo. Ibuhay na may buhay, pinakikialaman mo. Baka kulang pa yata yung sapak na natanggap mo eh. Di ba sabi ko'y tumigil na kayo? Sige na. Kunin niyo na si Jerwin, mga tanod. At kung ano man ang maging reklamo ng mga yan, ay hahayaan ko. Baka sakaling pagka nakakulong na yan magtanda na ang batang yan. Mabilis na inablot ng pinsan ko ang bolo na nasa aking sakuban at kasabay nun ng paghawak ng mga tanod sa akin. Hoy! Ibalik mo sa akin yan, Elion! Alam mong ayaw na ayaw ko sa lahat. Ayaw may ibang taong humahawak ng jungle bolo ko. Makukulong ka na rin naman Hindi mo na to magagamit. Dahil hindi pwede to doon. Hindi pwede magdala ka ng ganitong sandata doon. Huwag kang mag-alala, Jerwin. Bukas na bukas din ay uuwi ako. At sa pagdalaw namin sa'yo, isasama ko ang tsurudi mo. Sigurado ako sa pagkakataong yon, hindi mo na magagawang tumanggi sa pagsama sa amin. Anak ng putsaw, ano ba lo? Ayoko nga po sumami. Bakit ba ang kukulit nyo? Wala ka nang magagawa ngayon, Apo. Kapag sinabi ko, ay sinabi ko. Matapos sabihin yun ni Lolo, dinala na ako ng mga tanod. Pagdating sa barangay, kinausap lamang ako ng kapitan. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko, ay hindi ako nagsalita. Kaya naman, ipinasok nila ako sa kwartong bakal ang bintana para masigurado na hindi ako makakatakas. Nang sumapit ang kinabukasan, tinutuo nga ni Lolo ang sinabi niyang isasama niya si Tsurudi. Magpasalamat ka at nanaig pa rin ang awa ng mga taong binugbog mo. Dahil kung hindi, siguradong mabubulok ka na sa kulungan. At sabihin niyo natakot lang sila sa akin dahil sisiguraduhin kong babalikan ko sila kung nagkataon na makakatakas ako at isusunod ko sila sa mga dugong kumapit na nasa bolo ko. Hanggang ngayon ba, ang pagiging barumbado mo pa rin ang paiiralin mo? Rudy? Oh, ano yun? Nagulat ka yata. Ang pagkakaalam ko, sinabi mo kay Tatay Rogelio at sa pinsan mo na wala kang kinatatakutan. O bakit parang umurong yata ang dila mo ngayon? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Dadaling ko talaga ang Tsurudi mo dito. Nakausap na namin yung mga taong nagreklamo sa'yo. At gano'n na rin si Kapitan. Sa totoo lang, hindi payag ang Kapitan nyo na hindi ka managot sa mga ginagawa mo dito, sa baryo. Dahil sobra na ang pamimirwisyo mo. Nasabi din sa akin ni Kapitan na hindi lang ito ang unang beses na munti ka nang makapatay. Kaya pinakiusapan namin siya. At isasama ka namin kapalit ng pagiging malaya mo. Kahit na, hindi pa rin ako sasama. Manigas kayo. Alam mo kung magalit, Jerwin. At kahit na kailan, hindi ko gusto ang tinatanggihan. Bakit ba kasi ako pa? Mas gugustuhin ko pang mabulok na lang ako sa kulungan kaysa makasama kayo. Sabihin nyo na wag na nilang iatras ang reklamo. Handa akong makulong dito. Isa pa, Jerwin. At tatamaan ka na sa akin. Wag na wag mo kaming pagsasalitaan ng ganyan. Dahil kahit na kailan, hindi ka namin ginulo sa mga desisyon mo. Pero labis ka na.
Oras na para magkaroon ka na ng disiplina. Kapag ayaw ng tao, huwag niyong pilitin. Matapos kong sabihin yon, akma na sana akong papasok sa kwarto kung saan ako ikinulong nila kapitan. Ngunit nahila ni Churudi ang braso ko at malakas akong sinampal. Sa lakas nun, nakaramdam ako ng pagkahilo. Isang bagay na kailanman ay hindi ko pa naramdaman. Hayop kang bastos ka. Huwag mo kong tatalikuran ha, kapag nagsasalita pa ako sa'yo. Kung matapang ka, labanan mo ko at ilabas mo ang tapang mong siraulo ka. Kung ayaw mo masaktan, Jerwin, sumama ka na lang. Para hindi na rin madagdagan pa ang mga kasalanan mo sa mga tao dito. Bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Hindi na ako tumugon sa mga sinabi ni Lolo. Sa halip ay sumabay na lang akong naglakad habang hawak-hawak pa rin ni Churudi ang braso ko. Hindi na kami nagpaalam kay Elyon at diretso na kaming bumiyahe pauwi sa baryo nila Lolo. Pagdating doon, nakita ko ang lahat ng mga sandata ni Churudi at nakalagay ang mga yon sa isang lalagyang nakadoble ang kandado. Mananatili ka rito at makakaalis ka lang. Depende kung gaano katagal kang magbabago. At habang ginagawa yon, sasamahan mo ko sa pamamastol ng aking mga kambing. Paano kung ayoko magbago? Simple lang. Mabubulok ka sa baryong ito at kahit subukan mong tumakas, hindi ka rin makakaalis dahil nakausap ko na ang lahat ng mga bantay ng baryo. Narinig mo naman siguro ang tsuhin mo, ha, Jerwin? O siya, mag-asikaso ka na muna maglinis ng katawan at para makakain na rin tayo. At sana naman, Jerwin, hindi ka gagawa ng bagay na makakasira sa pangalan ng tsuhin mo para maayos ang magiging pagtakbo niya sa darating na eleksyon. Ayos din. Teka, bakit di niyo po pala kinuha ang bolo ko kay Elyon? Tama lang na hindi namin dinala ang bolo mo, Jerwin. Para makaiwas na din tayo sa gulo na dala mo. Hindi dapat nahihiwalay sa akin ang bolo kong yun, Churudi. Hindi mo naman ikamamatay iyo kung hindi mo muna gagamitin ang bolong yon. Dahil sa dami ng napatay nun, marahil isang sumpa na rin na mahawakan mo yon. Sapagkat habang hawak-hawak mo yon, ay wala kang awa. Puro kaguluhan na lang ang nangyayari sa paligid mo. Ako nang nakikiusap sa'yo, Jerwin. Ayoko talaga nasaktan ka. Kaya sana naman ay makinig ka sa amin ng lolo mo. Hindi namin sinasabi ito para sa kapakanan namin, dahil para rin sa'yo ang mga bagay na to. Sapagkat apo, kung magiging ganyan ka na lamang habang buhay, hindi malayong layuan ka ng mga tao. Hindi ka magkakaroon ng mga kaibigan at siguradong dadami ang mga kaaway mo. At kapag nangyari yon, kahit sabihin pa natin na magaling kang mananabas, kung pagtutulong-tulungan ka ng napakaraming kaaway, siguradong hindi mo sila kakayanin. Kaya naman apo, kung ako sa'yo, magbago ka na. Hindi porke nasa poder niyo ako ang gusto niyo na masusunod. Sarili ko pa rin to at wala kayong magagawa kung hindi ko kayo susundin. Saka wala akong pakialam, hindi ako magkaroon ng mga kaibigan. Ayos na ako lang. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan na sinasabi niyo. Hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kaibigan to. Ang gusto namin, maging mapayapa ang buhay mo. Alam namin hindi naging maganda ang kalagayan mo nung nabubuhay pa ang tatay mo. Dahil nakikita namin ang naging resulta ng bagay na yon. At sana, Jerwin, alam mo na tao ka at hindi ka halimaw para magmalupit ka sa mga tao sa paligid mo. Pwede ba? Ayoko nang pag-usapan ng taong yun. Patay na siya at ayoko nang makarinig pa ng mga bagay na tungkol sa kanya.
Sana, matauhan ka na iyo. Hindi mo kailangan maging malupit. Mabuhay ka na lamang ng tahimik at payapa. Tama na, tama na. Hindi niyo naman mapipigilan ang mga bagay na gusto kong gawin. Dahil kilala niyo ako. Pagkatapos ko nun, nasabihin yun, tumalikod na ako at nagpunta na ako sa likod para maglinis ng katawan. Inabutan ako ng damit na mahaba, ang manggas ni Churudi at isang pantalong pambukid. Isinuot ko ang mga yon. At pagpasok ko muli, nakahanda na ang pagkain sa lamesa. Sige na, kumain ka na muna iyo. At mamaya magbabaon na lang kayo ng kanin kung sakaling magutom kayo habang nagpapastol ng mga kambing. Sige na, umupo ka na dyan, Jerwin. At magiging mahabang araw to para sa atin. Salamat. Pero busog pa ako. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. O siya kung ganun, dadagdagan ko na lamang ang ipababaon ko sa inyo ng tiyo mo. Pinanood ko lamang silang kumain ng mga oras na yon. At nang matapos sila, hindi na nagpahinga ang aking chewing. Pinabitbit niya kagad sa akin ang supot na may lamang baunan at pinalabas na sa koral ang napakaraming kambing. Tahimik ko lamang na pinagmamasdan ang lahat ng mga ginagawa ni Churudi hanggang sa umabot na kami sa isang napakalawak na bukid na walang ibang tanim kundi mga damo. Napakatahimik mo yata ngayon, Jerwin. Nagtatampo ka ba dahil sa ginawa kong pananampal sa'yo kanina? Hindi. Gusto ko lang manahimik. May problema ba doon? Pwede bang ayusin mo ang pananalita mo, Jerwin? Dahil hindi ko nagugustuhan. Sumasakit ang tenga ko. Lagyan mo naman ng konting paggalang. Kahit konti lang. Ganito talaga ako magsalita no magagawa nyo. Kung gusto mo may paggalang, di ko mausap ka ng bata. Jerwin, huwag kang parang sira kung magsalita. Baka gusto mong pakainin kita ng hilaw na upo para matuto kang magpo at opo. Sa edad mong yan, tinaig ka pa ng bata. Bakit ba lahat na lang pinakikialaman nyo? May sarili kayong buhay. Yun ang pakialaman nyo. Kung gusto mong hindi ka papansinin sa mga bawat galaw at sasabihin mo, umpisahan mo ng baguhin ang sarili mo. Simula ngayon, kapag hindi ko narinig ang salitang po at opo sa pakikipag-usap mo sa mga nakatatanda, sinasabi ko talaga sa iyo, Jerwin, paduduguin ko talaga ang bunganga mo. Tumahimik na lang ako at hinayaan lang namin ang mga kambing na kumain ng mga damo. Ilang oras pa ang lumipas. Kumain na rin ako. O ano, nakapagpahinga ka na ba? Oho. Lumapit ka nga rito. Nakikita mo ba yung kulay asul na pintirang bahay na yon? Pumunta ka dun. May malapit na tindahan ng tabako dun. Ibili mo ako ng 3. Ngayon ko lang napansin na ubos na pala yung binili ko nung nakaraan. Anak ng putya, bakit ako pa? Ikaw ang may alam nun eh. Yung pananalita mo, Jerwin. Huling paalala ko na to. Nasaan po yung pambili? Eto, bumalik ka kagad ha. Maraming mga nagiinuman dyan. Sana matandaan mo ang mga sinabi namin. Huwag kang gagawa ng gulo. Bigyan mo ng kahihiyan ang sarili mo. At lalo na, bigyan mo ko ng kahihiyan sa lugar na ito. Hindi ko tinugunan ang sinabi niyang yon. Sa halip ay naglakad ako ng mabilis. At nang makarating ako doon, tama nga si Tio Rudy. May mga nag-iinuman akong nadaanan sa tabi ng tindahan. Isa sa mga yon ang tinawag ako. Ngunit hindi ko pinansin. Diretso lang akong bumili at akma na sanang aalis nang may taong bigla na lamang humawak sa balikat ko. Hoy ikaw! Kapag tinatawag ka, huwag mo tatalikuran ha. Bago salta ka lang dito, no? Alam mo bang ayaw ko sa lahat? Yung tinatalikuran ako. Wala akong oras sa mga tulad mo, Taba. Kaya kung ayaw mo masaktan, alisin mo ang kamay mo sa balikat ko.
Narinig niyo ba yan, mga tol? Sasaktan daw niya ako. Hindi mo pa ako kilala, pre. Kaya wag mo akong sisigaan at baka makatikim ka. Dahil bago salta ka lang rito, wag ka magsisiga-sigaan. Halika, sumama ka sa amin. Kahit 2 tagay lang. Narinig mo naman yung sinabi ko sa'yo kanina, di ba? O bingi ka. Alisin mo ang kamay mo sa balikat ko. Dahil wala akong oras sa inyo. Eh kung wala kang oras sa amin ngayon, magkakaroon na. Naramdaman kong inalis niya na ang pagkakahawak sa balikat ko. Kaya naman, naglakad akong muli. Ngunit hindi ko inaasahan ang paghampas ng bote ng alak sa ulo ko. Hindi naman ako gumalaw. Ang pagngalit na lamang ng panga ang nagawa ko. Ngunit dahil sa malakas nilang pagtawa, ay nandilim ang aking paningin at humarap sa kanya. Mabilis ko siyang sinuntok at napaupo ito sa lupa. Binitiwan ko naman ang hawak ko na supot ng tabako at hinawakan ko ang buhok niya at kinaladkad palapit sa lamesa ng mga kasama niyang nagiinuman. Sinabihan na kita, di ba? Di ka nakikinig eh. Etong sayo! Mabilis akong kumuha ng bote at ipinukpok yun sa ulo ng taong nakahandusay sa tabi ng mesa. At nakakita pa ako noon ng itak sa tabi at dinampot yun. Akma ko na sanang ihahampas yun, ngunit may biglang humawak sa kamay ko. Jerwin! Sinasabi ko na nga be, kaya ka nagtagal. Akin ang itak na yan. Talaga namang papatay ka, no? Di ba sinabi namin sa'yo na huwag kang gagawa ng gulo? Ano na naman ba to? Eh, ang hayop na yan eh. Bumibili ako dito na nanahimik ako. Hindi ko na nga siya pinapansin. Bigla akong pinalo ng bote ng alak sa ulo. Kaya anong ginawa mo? Pinatulan mo. Mga walang utak ang mga yan. At dahil pinatulan mo, mas wala ka ng utak ngayon sa kanila. Hoy, kayo Popoy, kung ayaw niyong makaharap sa kamatayan, huwag niyong guguluhin ang pamangking ko. Dahil hindi kayo sasagpuin ito. Opo, Mang Rudy. Pasensya na po. Tol, hindi ko gusto saktan ka. Tara na mga kasama. Umuwi na tayo. Ikaw, Jerwin, ha? Sa susunod na guluhin ka ng grupo ni Popoy, iwasan mo. Dahil kilala kong grupong yun. Siguradong babalikan ka na mga yun. Subukan lang nila uli akong saktan. Baka hindi na siya makainom uli ng alak sa susunod. Halika, iuwi na natin ang mga kambing at sa bahay tayo mag-uusap. Ano ba, Chong? Bitiwan niyo nga ako. Ayaw na ayaw kong kinokontrol yung buhay ko. Lalo na ang mga gusto kong gawin. Dahil wala kang karapatan na gawin sa akin yun. Kung gusto mo umuwi, huwag mo ako isama. Dahil ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Hoy, Jerwin, huwag kang magyabang-yabang dito, ha? Lalo na kung nasa harapan mo ko. Dahil ang ayoko sa lahat, yung inaangasan ako. Alam mo, Chong, hindi porke kapatid mo si tatay, gumaganyan ka na sa akin. Pareho lang kayo. Wag na wag mo kong ikukumpara sa tatay mo, Jerwin. Dahil kung ang tatay mo, ginawa niya kayong mamamatay tao, pues ako, idediretso ko yung mga baloktot niyong kaluluwa. Kaya pag sinabi kong tara na, tara na! Hinawakan ni Churudi ang damit ko sa harap. Sinubukan ko pang pumalag, ngunit dahil mas malaki siya sa akin, ay hindi ako nakawala at inuna niya akong inuwi sa bahay. Oh, Rudy! Ba't parang ang aga niyo na yatang nakauwi? Eh, yung apo niyo eh. Nakipagbasag ulo na naman. Totoo ba sinasabi ng tiyuhin mo, ha, Jerwin? Hindi ko naman kasalanan yun eh. Umiiwas na nga ako sa gulo eh. Para makaalis na ako sa lintik na lugar na to. Pero nauna sila eh. Muntik na lang mapatay si Popoy. Hindi mo ba alam na napakalaking gulo ng ginawa mo? At dahil doon, sa palagay mo ba, magkakaroon pa ng tiwala sa akin ng mga tao dito? Dahil sarili ko pang pamangkin ang nag-uumpisa ng gulo. Eh bakit nyo pa kasi ako sinama dito? Kung ayaw nyo pa na ng gulo, edi
ibalik nyo na lang ako sa pinanggalingan ko, tapos. Tama na yan, Rudy. Jerwin, tumigil na kayong dalawa. Wala, sige. Kumuha ka doon na malinis sa tubig at tela. Nagdudugo ang ulo ni Jerwin. Hayaan nyo siya at nang maramdaman niya ang hirap para magtanda yung sutil niyong apo. Pero napakasagana ng dugo na lumalabas sa ulo niya. Baka maubusan siya ng dugo. Asikasuhin niya ang sarili niya kung gusto niya. Kung gaano siya kagaling sa gulo, dapat ganun din siya kagaling sa pag-aalaga sa sarili niya. Kapag pinakialaman niyo yan, lalaki lang lalo ang ulo niyan at hindi na magtatanda. Sundin niyo na lang po ang sinabi ng anak niyo, Lo. Hindi ko rin naman kailangan ng tulong yun lahat eh. Kaya ko ang sarili ko. Umayos ka, Jerwin, ha? Dahil tulad na sinabi namin, hindi ka makakaalis dito hanggat hindi ka nagbabago. Eh di wag. Saka wala naman talaga akong balak na magbago. Kaya wag niyong pinakikialaman ang buhay ko. Ano ba talaga kailangan namin gawin para matigil itong perusang ginagawa mo sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo? Hindi ka hayop, Jerwin. Hindi ka halimaw. Pero sa pinapakita mo, mas masaul ka pa sa kanila. Bahala kayo kung anong gusto niyo sabihin tungkol sa akin. Ganito na ako noon pa. At ganito pa rin ako hanggang sa dulo. Hindi ka ba talaga nag-iisip, ha, Jerwin? Puro na lang ba sarili mo ang iisipin mo? Ikaw ang bumabasag sa katahimikan ng bawat baryo. Hindi naman ako yung nagsimula. Bakit ba parang palagi na lamang sa akin ang sisi? Dahil pumatol ka. Yun lang yun. Pwede ka namang umiwas eh. Pero nung ginawa mo, nakipagbasag ulo ka pa. Nasisiraan na ba kayo? Pinalo na ako sa uno. Nauna sila. Naiintindihan niyo ba yun? Kahit naman siguro kayo eh. Gagawin niyo rin ang ginawa ko eh. Ang tawag doon self-defense. Kahit na, nagpasensya ka na lang sana. Hinabaan mo pa sana ang PC mo. Tsaka alam mo naman kung anong kaya mong gawin sa kanila, di ba? Jerwin, hindi ka na bata. Alam mo na dapat kung ano ang tama't mali. Tama't mali. Sige nga, Chong. Kapag ba pinalo kayo ng bote sa ulo, aalis ka ba nang hindi man lang gumagante? Sige nga. Ba't sira ulo ka talaga, no? Tama na yan. Tama na. Hanggang dito ba naman? Ikaw, Rudy, tumahimik ka na. At ikaw naman, Jerwin, pumasok ka na sa kwarto. At baka saan pa mapunta ang usapan nyo. Pumasok na ako sa loob ng kwarto na namumuo ang mga luha. Habang pinakikinggan ko pa sina Lolo at si Rudy na nagtatalo pa rin. Nakapag-isip-isip ako ng oras na yon dahil sa pagtatanggol ni Lolo. Mabilis naman na lumipas ang mga araw at naging ayos na rin ang pakikisama ko sa kanila. Hindi na ako nagiging laman ng away at hindi na rin ako nagiging panimula ng mga gulo. At doon na nga natapos ang parusa sa akin ni Lolo at si Rudy. O di ba? Sabi ko naman sa iyo eh, kung kaya ni Elyon, kaya mo rin. O ano, Jerwin? Ano nang balak mo ngayon, pamangkin? Hindi ko po alam, Chong. Pero sa palagay ko po, ayos na po ako dito. Baka kasi kapag bumalik pa ako sa baryo namin ni Elyon, hindi ako tanggapin ng mga tao eh. Lalo na, ang laki ng gulong iniwan ko doon. Pero pwede mo naman bisitahin ang pinsan mo doon. Kumustahin mo? Nakakaawa naman at mag-isa lang siya doon. Nasa plano ko naman po yan, Lo. Pero sa ngayon, parang wag na po muna. Hindi ko po kasi alam kung paano ako haharap sa mga tao doon eh. Makikita naman nila na nagbago ka na, Jerwin. At sigurado naman kami na tatanggapin ka nila doon. Matagal na rin kasi ang huling pag-alis mo doon. Tama ang tiyuhin mo. Malay mo, namimiss ka na rin ang pinsan mo, di ba? Sige po, Lo, bukas po. Dadalawin ko po si Elyon. Namimiss ko na rin po ang mookong na yun eh.
Pero apo, ang payo ko lang sa'yo, sana, totoo na yung pagbabago mo at huwag ka na ulit babalik sa pagiging barumbado mo. Iwasan mo na rin ang pakikipagtalo kay Elyon. Wala kang kapatid. Maliban sa amin ang tiyuhin mo, siya na lang ang malapit mong kamag-anak. O Polo, akala ko nga po nun, hanggang doon na lang ako. Nagkamali pala ako. Mas masaya po pala yung tahimik, yung malayo sa gulo, at yung nakikipag-usap ka sa mga tao nang hindi nakikipag-away. Totoo yan, iyo. Huwag ka mag-alala. Nakapagplano na rin kami ni tatay. Ibebenta namin lahat ng kambing at sasama na kami na maninirahan sa baryong yon. Kung ganun po susunod na lang po kayo doon? Oo, apo, ganun na nga. Hintayin nyo na lamang kami doon. Aba, kung ganun ho, mag-aasikaso na po ako agad-agad para bukas maaga po akong makaalis. O siya, sige. Malapit na rin matapos yung niluluto ko para sa hapunan. Tumayo ako at nagligpit na ng gamit. Habang abala ako, ay pumasok doon si Churudi. Bitbit niya ang isang mahabang bolo na nakapaloob sa kaluban. Churudi, para saan po ang bolong ito? Alam ko, yung mga nagdaang araw, palagi mong pinagmamasdan ng mga itak at bolo ko. Kaya naman napag-isip-isip ko na ibigay ito sa'yo. Yan ang pinaka-espesyal sa lahat. Dahil may orasyon yan ng isang albularyong mananabas. Talaga, Chong? Ibibigay niyo po ito sa akin? Oo. Basta ipangako mo na hindi mo niyang gagamitin sa pananakit ng kapwa mo. At huwag mong gawin dahilan yan para gamitin uli sa pagmamayabang. Pangako po, Chong. Hindi ko po kayo bibiguin. Totoo na po na nagbago ako. Aalagaan ko rin po ang bolong ito. Chong, maraming salamat po sa lahat. O sige na. Itago mo na yan. Basta wag mong ipapaalam kay tatay na binigay ko yan sa'yo, ha? Ayaw niya kasi na humawa ka pa ng kahit na anong gamit panabas. Sige ho, makakaasa po kayo, Chong. At pangako po, iingatan ko po itong mabuti. O sige, mag-iingat ka sa biyahe mo bukas. Niyakap ko ang aking Churudi at tinapik-tapik pa ang likuran ko. Napakasaya ko naman ng mga oras na yon dahil tulad nga ng sinabi niya ay gustong-gusto ko talaga ang bolo na yon. O kayong dalawa dyan, lumabas na kayo at kakain na tayo. Pasunod na po ako, tay. Jerwin, pagkatapos mo mag-empake, bumaba ka na rin, ha, at sabay-sabay na tayong kakain. Sige po, Chong, susunod po ako. Mabilis lang po to, di po ako magtatagal. O siya, sige. Pag-alis ni Churudi, mabilis kong itinago ang bolo. Paglabas ko, nakita kong nakahanda na lahat doon at nakaupo na rin sila sa pagkainan. Ako na lang ang inaantay. Wow, ayos ah. Halatang hindi nakalimutan yung kanin ah. Paano yan? Nagsasaing. Sumunod sa kwarto mo, kaya yan. Kakain tayo ng tutong ngayon. Akala ko kasi kayo na magbabantay Okay na po yan, hayaan na po natin. Ang mahalaga, kanin pa rin yan. Sige po, kumain na po tayo. Mabilis naming tinapos ang pagkain. Nagpahinga lamang kami noon ng konti at sabay-sabay na ring natulog. Nang lumipas naman ang gabi na yon, ginising ako ni Churudi para daw makapaggayak na at ihahatid na raw niya ako sa sakayan. Kaya mabilis naman akong nag-asikaso at nang matapos ako ay inihatid niya na ako. Mabilis lumipas ang oras at mabilis akong nakarating sa dating baryo. At tuwang-tuwa ako dahil nakabalik na ako. Naglakad ako at pagpasok ko pa lang, bumungad kagad sa akin ang kakaibang katahimikan. Mabilis akong naglakad at pagdating pa lamang sa bahay, napansin ko na para bang walang tao.
Kaya diretso na lamang ako na pumasok. Konti pa lamang ang nahahakbang ko at nagulat ako dahil may nakatutok na sa akin na matalim na itak. Ano ba nangyayari sa'yo, Elyon? Ako to si Jerwin, ano ka ba? Ibaba mo nga yung hawak mo. Anak ng putya. Ikaw nga ba yan, Jerwin? Bakit? May iba ka pa bang gwapong pinsan na katulad ko? Malamang ako to. Ang nag-iisang si Jerwin. Bakit ka nandito? Bakit umuwi ka pa? Teka. Ba't parang hindi ka yata natutuwa na nandito ako? Huwag ka naman maging ganyan. Kababalik ko lang eh. At kung nag-aalala ka na baka manggugulo ulit ako, huwag kang mag-alala. Dahil nagbago na to, Itz. Pumasok ka nga muna rito. Dali, bilisan mo. Ano ba nangyayari? Ba't ganyan ka nalang kung kumilos? Ayaw mo ba nandito ako? Hindi naman sa ganun, insan. Hindi mo naiintindihan eh. Masaya talaga ako na nandito ka na. Grabe naman saya yan. Kanina nga lang, muntik mo na akong putulan ng ulo eh. Teka, patapusin mo muna kasi sinasabi ko sa'yo. Wala namang masamang nandito ka. Ang hindi na maganda, baka mamaya, may mga hamong nang nakakita sa'yo at hindi ka na makalabas ng baryo. Ano ka mo? Anong hamong? Diretsahin mo na nga ako. Hamong. May mga halimaw na naghahari-harian dito sa baryo, Jerwin. Mga aswang. Mga aswang na hamong. Madami na silang napatay. Mga bata, matatanda. Tapos ang itinuturo nilang pinuno nila ay ikaw. Dahil sabi ng mga taong huling nagreklamo sa'yo, abay, ganti mo daw yun sa kanila. Ano ka mo? Bakit ako? Porke ba may gulo? Ako na kagad ang sisisihin. Ang lalakas naman ng mga tama ng mga taong yan. Kung makapagbintang tamang hinala. At sino ba yung mga lintik na hamong na yan, ha? At nang bigyan ko ng leksyon. Dahil sa gulo na ginagawa nila, tapos ako pa ang pagbibintangan. Jerwin, madami sila, baka mapahama ka. Hindi biro ang mga halimaw na yun. Dahil kumakain sila ng laman ng tao. Oh, kita mo na? Tignan mo nga naman ang mga tangang taon to. Kumakain pala ng laman ng tao eh. Bakit ganun ba ako? Ako, naniniwala ako sa'yo. Pero yung mga tao, dahil sa ginawa mo sa kanila nun, imposible mo silang mapaniwala. Dahil kilala ka nila bilang matakaw sa gulo. Kaya nga ako bumalik dito para maipakita ko sa kanila na nagbago na ako. At hindi na ako yung dating Jerwin na nakilala nila. Dahil nagbago na nga ako. Ganito ang mabuti pa. Habang wala pang nakakakita sa'yo, bumalik ka na lang doon kina Lolo. Dahil sigurado ako, maraming hindi matutuwa sa pagbabalik mo dito, insan. Hindi, Elyon. Hindi ako aalis dito. Lilinisin ko ang pangalan ko. Kahit ganun ang iniisip nila sa akin at kilala nila ako bilang barumbadong tao, hindi ko kayang mag-utos ng mga halimaw para pumatay at manakit ng mga tao. Matagal ka na nilang hinihintay, Jerwin. Dahil talagang galit na galit sila sa'yo. At sinabi nila na kapag umuwi ka dito, papatayin ka nila. Nawala lang sa akin ang pagiging barumbado ko, Elyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako natatakot na mamatay. Teka lang, Jerwin. Okay, sige, ganito na lang. Huwag ka na munang lumabas. Ayoko na madagdagan pa ang gulo sa baryo. Ano ba, Elyon? Makikipag-usap lang ako sa kanila. Aayusin ko lang yung mga haka-hakang nagkalat dito. Dahil wala akong kinalaman sa pagkalat ng mga halimaw na sinasabi mo. Teka nga, kailan ba nag-umpisa ang mga to? Wala nang umalis ka rito. Kaya talagang iniisip nila na ikaw ang may pakana ng lahat. Hindi mo man lang ba sinubukang ipagtanggol ako? Alam mo naman na hindi ko kayang gawin yung ibinibintang nila sa akin, di ba? Sinubukan ko, insan. Pero ayaw nilang maniwala Kasi sabi nila, pinagtatakpan lang daw kita. Hindi ko na pinagpilitan. Anak ng putya, hindi maganda to. Akala ko pa naman pagbalik ko dito makakapagsimula na ulit ako. Mali pala ako. Gulo pa palang daratnan ko rito. Kaya nga ganun na lang muna ang gawin natin. Umuwi ka na lamang kina Lolo. Kasi kung lalantad ka, siguradong hindi lang mga aswang na hamong ang magiging problema natin.
Dahil paniguradong tutugisin ka ng mga tao. Kailangan malaman kagad nila Lolo at si Rudy ang nangyayari to. Para hindi na sila tumuloy sa pagsunod sa akin. Ano? Anong ibig mo sabihin? Balak nila kasi na sumunod dito pagkatapos maibenta lahat ng mga kambing. Naku po, malaking problema to pag nagkataon. Baka mapahamak pa sila si Rudy at si Lolo. Kung sulatan mo na lang sila at ipadala doon. Sige. Sakto. At papunta na rin ako ng bayan. Ginawa nga ni Elyon ang mga sinabi ko, habang ako naman ay naiwan sa bahay na nag-iisip. Ilang oras lang ang lumipas at bumalik kagad siya. Agad niyang isinara ang pinto at dinoble ang seguridad. Ano? Kumusta? Nagawa mo ba? Oo, insan. Habang nakatambay tayo, mag-isip tayo ng plano. May plano na ako, Elyon. At gagawin ko yun ng ako lang. Teka lang naman. Huwag mo namang sarinin yan, Jerwin. Gusto ko din naman makatulong sa baryo. Kung gusto mo makatulong, huwag mo akong pakikialaman. Huwag kang gagawa ng bagay na makakasira sa mga plano ko at mga gagawin ko. Sige. Basta, kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? O kaya, kung may uutos ka. Basta, kung kaya kong gawin. Mamayang gabi, aalis ako. Babantayan ko yung mga aswang na hamong na sinasabi mo. Kung sumasalakay sila bawat gabi, imposibleng wala silang kuta. Lalong-lalo na ang kahinaan nila. Mamanmanan ko sila. Pero mag-iingat ka, Insan Jerwin. Dahil mula nung nag-umpisa silang umatake, nakita ko kung gaano sila kabrutal. Kung brutal sila, mas lalo na ako. Kilala mo ako, wala akong sinasanto. Oo, matakaw ako sa gulo noon. At alam kong matagal nang sirang pangalan ko. Pero kung masisirain pa nila to, aba, magkakamatayan kami. At hanggang impyerno, hindi ko sila tatantanan. Nang mga panahong yon, agad na akong kumilos. Kaya nang sumapit na ang gabi, hinintay ko ang paglabas ng mga tinatawag na aswang na hamong. At sa gabing yon, doon pa lang ako nakakita ng ganong nilalang. Kahit na sinasabi ko na wala akong kinatatakutan, ay nanindig pa rin ang mga balahibo ko. Ngunit kahit ganon, tinuloy ko pa rin ang plano ko. May ilan akong natulungang mga tao laban sa mga aswang at pinakiusapan ko sila na wag muna nilang ilalantad na nakabalik na ako sa baryo. Pumayag naman sila, kaya nang makita ko na paalis na ang mga nilalang, dala ang bolong binigay sa akin ng tiyuhin ko, ay tahimik ko silang sinundan at nakita ko silang nakaluhod at nakapalibot sa isang malaking puno na hindi ko naman alam kung ano ang tawag. Anong ginagawa nila? Hindi ko alam eh. Pero sa palagay ko may sinasamba sila. Oo nga no, sa palagay ko tama ka. Nakaluhod sila eh, tapos hinahalikan nila yung lupa. Tama ka. Aba, teka nga lang. Anak ng Toko, bakit nandito ka? Ba't ka sumunod? Hindi ko kayang hindi sumunod eh. Kanina ka pa ba nakasunod? Oo, mula nung lumabas ka sa bahay. Anak ng, ang tigas naman ng ulo mo. Di ba nag-usap na tayo? Pero bakit sumunod ka pa rin? Ayoko nga nasa bahay lang. Lalo na't alam kong kahit na nung oras eh, pwede ka mapahamak sa ginagawa mo to. Magaling ako sa pagtatago at hindi ako mapapansin ng kalaban. Alam mo naman yun, di ba? Kaya nung pinag-aalala mo. Basta, mas matanda ako sa'yo, baka nakakalimutan mo. Masusunod pa rin ang gusto ko. Ah, ganon. Alam mo sa susunod, ikaw naman yung padidisiplinahin ko kina Lolo at Rudy para naman mawala na yung katigasan ng ulo mo. Mamaya na lang tayo mag-usap. Tignan mo, may ginagawa sila. Tumingin ako sa kinaroroonan ng mga aswang na hamong at doon may napansin akong taong pamilyar. Kausap nito ang isang nilalang na nakatago sa dilim at naaaninag lang ang mabalahibo nitong balat at maskuladong pangangatawan, matangkad at kung titignan ay wala ako sa kalahati nito. Pamilyar sa akin ng lalaking yun ha. Sino dyan?
Yung kumakausap dun sa nilalang na nakatago sa dilim. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Popoy yan. Ano ka mo? Sino naman Popoy? Nakaaway ko yun sa baryo nila Lolo. Siya ang una't huli kong binugbog sa baryo yun. Pero ano kayang ginagawa niya dito? Bakit niya kausap ang mga halimaw? Hindi kaya kasabwat siya? Malamang, nakikita mo naman di ba? Kausap niya eh. Kung ganon, aswang din ang hayop na Popoy na yan. Tama ka, Elyon. Ngayon medyo lumilinaw na yung mga bagay-bagay sa isip ko. Malamang sa malamang, yung Popoy na yan, lookout ng mga aswang na yan. Maaaring nanirahan siya dito sa baryo nun. Pero hindi lang natin masyado nakakasalamuha. Ngayong nakita nila na walang pumuprotekta sa baryo, ay inuna nila to. At kapag tapos na sila rito, sigurado ako kung nasan sila Lolo, yun ang susunod nilang pupuntiryahin. Wow! Grabe ah! Isang taong ka lang nawala, tumalino ka na bigla ah. Manahimik ka na nga. Ang ingay mo. Baka mamaya marinig pa tayo dito eh. Ay sorry, pasensya na. Teka. Paalis na sila, tignan mo. Hindi na namin nagawang sundan ang mga aswang. Minabuti na lang naming ipagpabukas ang lahat. Ngunit nag-aalala ko na baka hindi tumupad sa usapan ang mga taong iniligtas ko kagabi. Insan, ayos ka lang ba? Ayos lang, Insan. Pero kasi kagabi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya tinulungan ko yung mga taong inaatake ng mga aswang. Ano? Patay! Yari para tayo kung ganun. Diba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka magpapakita sa mga tao? Ba't ginawa mo pa rin? Ang tigas talaga ng ulo mo. Nagsabi naman ako eh. Sabi ko, wag mo na nilang sabihin na nandito na ako, na nakabalik na ako. Pumayag naman. Teka nga, ba't ba ako ang pinapagalitan mo ngayon? Ikaw nga itong may atraso sa akin ah. Sinabihan na kita na huwag kang susunod, pero sumunod ka pa rin sa akin. Okay na yun. Huwag na tayo mag-away. May mali ka, may mali ako, edi quits. Magtulungan na lang tayo. Yan ang plano mo? Ang plano, matutulog ka mamayang gabi at hindi ka sasama sa akin, tapos. Ang OA naman ito. Hayaan mo na akong tumulong sa'yo. Ngayon lang naman ako makakabawi oh. Pagbigyan mo na ako. Kahit kailan talaga napakatigas ng ulo mo. Bahala ka nga. Basta ako sinabihan na kita ha. Kapag napahamak ka, kakaltukan pa kita. Ang bait mo naman sa akin. Masyado ka namang nakaka-touch. Basta Elyon, ayoko nang uulitin mong ginawa mo ha. Nako, makakaltukan ka na talaga sa akin pag nagkataon. Makakaltukan? Baka ikaw ang kaltukan ko. Eh paano kung mahuli ka nila? Eh di walang sasagip sa'yo. Mas ayos nga kung may kasama ka eh. Eh paano naman kung pareho tayong mahuli? Sige nga. Eh di pareho tayong tigok kapag nagkataon. Hindi ko iniisip na magkakaganon tayo. Kasi alam ko naman kahit wala na yung dating ikaw, eh hindi pa rin nawawala yung pagiging malakas mo. Hindi natin alam yung mangyayari sa inaharap. At ayoko naman na may madamay pa. Gusto ko, ako ang tatapos ito. O siya, sige na. Hindi naman kita matatalo pagdating sa sagutan eh. Pero maiba nga tayo. Sino yung Popoy na nabanggit mo? Yung nakita nating may kausap dun sa dilim. Yun yung pinagtripan ako sa baryo nila Churudi. Hindi ko alam, pero malakas yung pakiramdam ko na isa siya sa mga makakalaban ko. Sa bagay, sino bang matinong tao ang kakausap sa mga aswang, di ba? Hindi pa man kami tapos noon mag-usap. Nagsisigawan na ang mga tao sa labas ng bahay namin. Nagulat ako at kinabahan hanggang sa narinig namin ang malalakas na pagbato sa aming bubungan. Teka lang, kung ano ba nang gagawin mo, Jerwin, huwag mo nang ituloy. Nasabi ko na sa'yo, galit ang mga tao sa'yo. Wala na akong pakialam doon. Susunggaban ko ng pagkakataon na to para mapatunayan na malinis ang konsensya ko at wala akong pinag-uutusang nilalang para atakihin sila at saktan. Pero Jerwin, huy, ano ba, teka lang? Hindi na ako nagsayang ng pagkakataon at lumabas na ako. Nang makita ko ng mga tao
ay wala silang tigil sa pagbabato hanggang sa tamaan ako sa noo at nagdugo ito. Sige! Saktan nyo lang ako hanggang gusto nyo. Wala akong pakialam. Sige, tuloy nyo lang! Ba't kayo tumigil? Ang sabi ko, ituloy nyo! Kung nagagalit kayo dahil sa kumakalat na balita, edi magalit kayo. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyong lahat. Inaamin ko, masama man ang ugali ko nun. Marami man ako nasaktang tao nun. Hindi ko magagawa mga ibinibintang nyo sa akin. Kahit kailan, hindi ko naisip gawin ang mga bagay na pinaniniwalaan nyo. Sabihin na natin nakapatay na ako ng tao nun. Pero hindi ko magagawa yun ngayon. Alam nyo ang hirap sa inyo. Doon lang kayo tumitingin sa masasamang nagawa ko eh. Pero yung mga tamang nagawa ko, hindi nyo nakikita. Ikaw, Manang, kagabi inatake ka ng mga aswang. Kung gusto ko mamatay ka, hindi na sana kita pinagtanggol. Pati ikaw, Manong. Halos katayin na ng mga aswang ang anak mo. Pero napigilan ko, di ba? Itigil niyo na to, mga kababaryo. Ilang beses ko na kasi sinabi sa inyo na walang kinalaman ng pinsan ko sa patayan sa baryong to. At wala siyang kinalaman sa mga nagsilabasang mga halimaw. Hindi pa man ako nakakapagsalita ulit. May isang ale ang nagsalita. At ayon sa kanya, tinulungan lang raw ako ni Elyon. Ang totoong mga halimaw raw ay kami ng pinsan ko. Oo. Gusto kong linisin ang pangalan ko. Dahil wala naman talaga akong kinalaman sa mga bagay na nangyayari. Bumalik ako dito sa baryo dahil nagbago na ako at patutunayan ko yun sa inyo. Bigyan nyo lang ako ng ilang araw at sisiguraduhin kong tatapusin ko silang lahat. Uubusin ko mga aswang na yun. Nagbulungan ang mga taong nasa harapan ng bahay namin. At maniniwala lang daw sila na nagbago na ako sa isang kondisyon. Kailangan ko raw na mapatay ang lahat ng aswang sa loob lamang ng 3 araw. At kung hindi naman daw magagawa ang bagay na yon sa takdang oras, ay sapilitan daw nila akong paalisin sa baryo at hinding-hindi na ako makakabalik pa. Teka lang naman, mga kababaryo. Grabe naman kayo sa 3 araw. Kababalik lang ng pinsan ko dito eh. At wala pa siyang ideya sa buong pangyayari. At kung kailan nag-umpisa ang pagsalakay na to. Teka, Insan. Sige mga kababaryo. Tinatanggap ko ang 3 araw. Papatunayan ko lang sa inyo na nagbago na ako. Pero Insan, masyadong maiksi ang 3 araw. Kung yun lang ang paraan, Elyon, para mapatunayan ko sa kanila na totoo mga sinasabi ko, ay malugod kong tinatanggap yun. At patutunayan ko ang pagbabago ko para sa mga taong nasaktan ko noon. Bago pa man noon umalis ang mga tao, sinabi pa nila na aasahan daw nila na magagawa ko ang pangakong binitiwan ko. At sana raw ay hindi ito mapapako. Nahihibang ka na ba, Jerwin? Bakit ka pumayag sa 3 araw? Pambira ka, oh. Hindi ka naman nila utusan para ikaw yung tatapos sa pag-asik ng mga demonyong yun. Alam mo kung gaano ka panganib itong pinapasok mo. Alam ko, Elyon, kung gaano kapanganib ang gagawin ko. Gusto kong tanggapin ng mga tao ang bagong ako. Gusto kong mapatunayan sa kanila ang sarili ko. Anak ng tutsa, oo. Hindi mo kailangan may mapatunayan, Jerwin. Nagbago ka man o hindi. Dahil hindi mo responsibilidad ang mga tao dito. May mga kamali sila. Gamitin nila yon para ipagtanggol ang mga sarili nila. Hindi yung ikaw. E paano yung mga babaeng walang kalaban-laban? Ha? Sige nga. Yung mga babaeng walang kasama sa bahay nila. At paano yung mga matatandang wala nang kakayang lumaban? Paano yung mga batang mahihina? Paano nila ipagtatanggol ang mga sarili nila? Kung noon ginagamit ko tong lakas ng katawan ko sa pambubugbog, ngayon gagamitin ko to para makabawi sa kanila at makatulong. Pero hindi mo pa rin alam ang pwedeng mangyari sa'yo kapag ginawa mo yun na mag-isa. Kaya ko ang sarili ko, Elyon.
Hindi. Kung ayaw magpapigil, pwes tutulong ako. Kilala mo ko, Insan. Magkasintigas lang tayo ng ulo. Anak ka naman talaga ng teteng Elyon, oo. Gumagawa ka na naman lusot para makasama eh. Iba ka talaga. Hindi pwede. Kapag sinabi kong ako lang, tapos. Hindi naman ako magpapabigat sa iyo ah. Kaya payagan mo na ako. Kung anong kaya mong gawin, kaya ko rin yun. Elyon, makinig ka naman sa akin. Sige, ganito na lang. Ang mabuti pa, puntahan mo sina Lolo para siguraduhin hindi na sila susunod dito. Baka hindi pa din nila natatanggap yung sulat eh. Ikaw munang aatasan kung pumrotekta sa kanila. Okay ba yun? Ano ba naman yan, Insan? Nakakaboring naman yun. Hindi man lang ako sasabak sa bakbakan. Ibig mong sabihin eh, naboboringan ka sa pagprotekta kina Lolo, ganun ba? Hindi naman sa ganon, Insan. Ang punto ko kasi, kahit silang dalawa lang, kayang-kaya nila yun. Malalakas na mananaba sila Lolo at Tio. Kaya napaka-imposible, Insan, na mapapatay sila ng mga aswang na yun. Kayang-kaya nila yun. Masyado ka nagpapakasigurado. Matanda na si Lolo. Sa palagay mo ba, kaya niya pa yung mga ginagawa niya nun? Sige nga. Kahit nga tayong dalawa eh, kayang-kaya niyang ibalibag eh. Mas mainam na yung nakakasigurado tayo kesa naman umaasa lang tayo sa siguro at baka. O siya, sige, last na to. Kung ayaw mo talaga, hindi na kita pipilitin. Basta, ipangako mo sa akin, Insan, na mag-iingat ka ha. Oo naman, Insan. Tinaha ko na noon ang isang bagay na napakapanganib. Aswang lang ang mga kakalabanin ko ngayon. At alam mo naman na masamang damo ko, di ba? Kahit kailan hindi agad namamatay ang isang masamang damo. Kaya hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Huwag ka magsalita ng ganyan, Jerwin. Tao ka pa rin. At huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa isang masamang damo. Dahil may hangganan ng lahat ng buhay dito sa mundo. Tandaan mo yan. Alam ko yun, Insan. At alam ko rin na mapanganib ang gagawin ko to. Gusto ko lang naman na palakasin mga loob natin eh. Pero Jerwin, naniniwala ako sa'yo. Kahit ipagtabuyan ka pa ng napakaraming tao, hindi ka man nila pagkatiwalaan, nandito pa rin kaming pamilya mo. Si Lolo at si Chong. Nangangakong palagi kang susuportahan. Salamat, Insan ha. Salamat kasi sa dami ng pangit na nangyari sa buhay natin noon. At ngayon, nandiyan ka pa rin. Kahit minsan napakahirap kong sawayin, hindi kayo sumuko. Hanggang sa nakamit ko na ang pagbabago ko. Kasi, pamilya mo kami. Hindi tayo gagaya sa ibang pamilya dyan na kahit hindi naman ganun kalaki yung problema, agad na sumusuko. Hindi tayo pinanganak ng ganun. At may rason ng Diyos kung bakit pinagdaanan yung mga ganung hirap. At alam ko rin na napatawad niya na tayo sa mga masasamang nagawa natin noon. Maraming salamat talaga sa iyo, Insan ha. Minalas man ako sa magulang, swerte naman ako sa inyo ni Lolo at ni Tio. Alam mo ba, nung nandun ako, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang tatay dahil kay Churudi. Ganun naman yata talaga eh, kapag tumatandang binata eh. Siyempre, itinutuon niyo yung naipong pagmamahal sa mga pamangkin niya. Buti nga eh, hindi siya tumulad sa mga tatay natin. At sabihin na natin kung wala kayo, baka hanggang ngayon, wala, baka hindi pa rin ako nakakapagbago. Mali ka. Oo, sabihin na natin nandun na tayo sa nakatulong kami. Pero kung hindi mo rin tinulungan ang sarili mo, hindi ka makakapagbago. Kaya magpasalamat ka sa sarili mo. Tama na nga to. Magdidilim na. Kailangan ko ng kumilos. Basta mag-iingat ka, Insan ha. Aasahan ko ang pagbabalik mo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi naman ako mamamatay. Nagpapaalala lang, Insan. Sa oras na yon, naghanda na ako ng tuluyan at panatag naman ako na hindi na ulit susunod si Elyon. At bago pa man ako umalis ng gabing yon upang gawin ang mga dapat tapusin, hinawakan niya ang balikat ko at bahagya pang tinapik. Lumabas ako at inikot ang buong baryo at bawat aswang hamong
na umaatake sa bawat bahay ay pinapatay ko. Hindi man maganda ang bawat tingin ng mga tao sa akin, ay binabaliwala ko na lamang. Noong gabi pa na yon, nang may nailigtas akong pamilya, imbis na magpasalamat sa akin, ay itinaboy pa nila ako. Doon ko napagtanto ang takot na ibinigay ko sa mga tao nung hindi pa ako nagbabago. Ngunit hindi pa rin ako tumigil at sinundan ko sila muli hanggang sa nakarating kami sa kakaibang punong niluluhuran nila at tahimik na nagmatsyag, at naabutan ko ulit doon si Popoy at ang nilalang sa dilim na hindi ko maaninag ang muka. Anong ibig mong sabihin? May sumasalugat sa mga ginagawa natin. Isa sa ating mga kauri ang nakabalik. Ngunit matapos niyang sabihin ang mga bagay na gusto niyang malaman natin ay namatay siya dahil sa tindi ng tama niya sa dibdib. Ano naman ang mga sinabi niya? Isang binata raw ang kumakalaban sa ating pinuno. Malakas daw ito at wala daw itong taglay na mutya dahil ang ginagamit raw niyang pantugis ay ang bolo pa na may basbas. Kung ganoon, Popoy, gumawa ka ng paraan para mapatay ang sinasabi mong binata. Sa'yo ko ibibigay ang tungkulin na yun. Dahil may tiwala ako sa'yo. At sana, wag mo itong sisirain kung ayaw mo masira ang lahat ng pinaghirapan natin. Masusunod, pinuno. Aalamin ko kung anong tunay na pagkakakinlanlan ng binatang sinasabi nila. Bukas magbatsyag ka o di kaya'y makisalamuha sa mga tao rito sa baryo. Baka sakaling makasagap ka ng balita at malaman natin kung sino talaga ang kalaban natin. Masusunod po, pinuno. Padagdagan mo ng bantay ang ating puno dahil hindi ito maaaring manghina, lalo na't malapit ang sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Opo, masusunod po lahat ng yon, pinuno. Mag-ingat ka, Popoy, dahil nararamdaman kong hindi lang tayo ang naririto. Nakakaamoy ako ng nilalang na hindi natin kapareho. Sa palagay ko, pinuno, may nagmamanman sa atin dahil kagabi ko pa nararamdaman ang presensya niya. Sa palagay ko, nag-iisa lamang siya ngayon. Kung ganun, kayong mga lahi ng dilim, magsikalak kayong lahat. Hanapin niyo ang lapastangan nagbabantay sa atin. Sa tingin ko, ay sumasagap lamang siya ng impormasyon. Magsikalak kayo! Ng mga oras na yon, matapos kong marinig ang mga sinabi ng tinatawag na pinuno ni Popoy, ay todo ang kabog ng dibdib ko at halos hindi na ako huminga para lang hindi mapansin. At nang makita ko na medyo malayo na sila sa aking pinagtataguan, ay inakyat ko ang isa pang puno na nakapalibot sa punong kanilang niluluhuran o sinasamba. Kailangan ko pang malaman ang katungkulan ng punong yan. Sa tingin ko, hindi ordinaryo ang meron dyan at mahalaga ang bagay na yan sa kanila. Napakatanga mo naman at diyan ka pa nagtago. Nang marinig ko ang boses na yon, ay nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako nag-isip at mabilis na lamang akong tumakbo paalis sa lugar na yon. Hinabol naman nila ako. Nakalayo naman ako sa kanila, ngunit hindi ko napansin ang malaking bato na nakaharang sa daan. Kaya napatid ako doon at natumba. Huwag mo nang subukan tumakbo. Mauhuli ka rin namin. Siguro ikaw yung binatang sinasabi nila na umuubo sa mga alagad ni pinuno, no? Hayop ka, Popoy. Ang alam ko, isa ka lamang hamak na manginginom at walang ginawa kundi ang manggulo sa baryo nila lolo. Pero may mas mabahong lihim pa pala. Ang pagkatao mo, hayop ka. Teka, ikaw? Oo, ako nga. Yung muntik nang bumasag sa bungo mo. Subukan mo akong kalabanin ngayon at wala nang papagitna sa ating dalawa.
Kita mo nga naman. Akala ko nun, hambog ka lang at walang maibubuga. Mali pala ako. Matapang ka kan talaga. Huwag mo akong sinusubukan, Popoy. Dahil hindi mo pa ako lubos na nakikilala. Mas lalo naman ako tanga. Kung akala mo, totoong natatakot ako sa'yo, ay nagkakamali ka. Nung araw na inatake kita at binasagan ng bote sa ulo, ay ganti ko lamang yun. Dahil ang tiyo mo ay isa sa mga humaharang sa mga gusto namin gawin sa baryong yun. Dahilan kung bakit hindi namin magawang atakihin ang baryo kung saan naninirahan ang tiyo mo. Nalaman namin na may iba't ibang klaseng sandata siya at minsan na rin siyang nakapatay ng isa sa mga katulad namin. At hindi ko naman inaasahan na isang kilalang malupit at barumbadong tulad mo ang siya palang magiging sagabal sa amin sa planong maghari at maging kinatatakutang nilalang sa buong Pilipinas. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo, ha, Popoy? Maghari? Sa itsura niyong yan, hindi bagay sa inyo maging hari. Ang dapat sa inyo, isubsob sa nagbabagang apoy. Manahimik ka at maglaban na lamang tayo. Sigurado akong magiging masayang laban to. Tumayo ako sa aking kinauupuan at hinawakan ko ng maigpit ang bolo na nasa aking sakuban. Naunang umatake nun ang mga kauri niya at walang kahirap-hirap ko silang napatumba. At ng oras na kami naman ang maglalaban, ay sa harapan ko mismo ay nagbago siya ng anyo. Hindi mo ako mapapatay dahil uubusin ko pa ang buong lahi nyo. Hindi mo mauubos ang lahi namin hanggat nakatayo pa rin ang pinagkukunan namin na kapangyarihan. Anong ibig mo sabihin? Total, sigurado naman ako napapatay kita ngayong gabi. Walang dahilan para hindi mo malaman ang katotohanan sa likod ng makapangyarihang aswang na hamong na mga tulad namin. Ang malaking puno na sinasamba at inaalaga namin, ang siyang puso naming mga aswang. Doon lahat ng gagaling ang kapangyarihang meron kami. At kahit mapatay mo pa kami ngayon, babalik at babalik lang din kami at hindi matatapos at hindi mauubos. Kung ganun, matapos mong sabihin sa akin ang lahat ng yan, may dahilan ako para mabuhay at ililigtas ko ang baryo mula sa kamay niyong mga demonyo kayo. Kung akala nyo na mapagtatagumpayan nyo ang mga plano nyo, nagkakamali kayo. Dahil habang humihinga pa ako, hindi ko papayagang magtagumpay kayo. Tanga ka ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, papatayin kita, di ba? Huwag mo akong ginaganyan, halimaw ka. Hindi ako pinagtataasan ng balahibo sa'yo. At para sabihin ko sa'yo, hindi ako tanga. Kung may tanga man sa ating dalawa, ikaw yun. Ikaw nga itong hindi makaintindi. Dahil sa asar, ay umatake ako ng alanganin at akala ko ay natamaan ko siya. Ngunit maya-maya lang, nararamdaman ko ang pananakit ng aking braso at doon ko napagtanto, gamit ang kanyang matutulis na kuko, ay nagalusan niya ako. Ngunit hindi yun ang magiging dahilan ng pagsuko ko. Kaya lumingon ako muli sa kinaroroonan ng nilalang at nakatingin ito sa akin. At doon na lumantad ang itsura niyang nakakasuka, naglalaway na bibig at nanlalaking mga mata. Wala kang ligtas sa akin. Dahil kung akala mo ay basta-basta mo lang ako matatalo, nagkakamali ka. Hindi ako pipiliing maging kalang kamay ng pinunong dahom para lang mapatumba ng tulad mo na walang kwenta. Manahimik ka! Nagalusan mo lang ako, nagyayabang ka na. Hindi pa naman natatapos ang laban Kung gano'n, tatapusin ko na. Muli siyang umatake at sa pagkakataong yun ay hindi na ako nagpabaya pa at diretso ko na siyang nataga sa dibdib. Ngunit hindi ko siya natuluyan. Sumigaw siya ng napakalakas at tinignan ako sa mga mata. Pagkatapos nun ay tumakbo siya palayo. Hahabulin ko pa sana siya, pero ramdam ko na ang kirot sa aking galos. Kaya naman,
tumakbo na ako pauwi. Oh, Insan! Anong nangyari sa'yo? Kumuha ka ng malinis sa tubig at tela. Bilisan mo! Aray! Oo, sige, sandali lang. Hintayin mo ako. Mabilis lang ako. Dalian mo na! Ginawa naman noon ng pinsan ko ang mga inutos ko. Ilang minuto lang ang lumipas, ay bumalik na rin ito. Oh, ito na, Jerwin, oh. Sige, pakilinisan mo na sugat ko at napaka-apde. Sige. Aray! Dahan-dahan naman! Dahan-dahan lang naman ang ginagawa ko, ah. Inaalalayan ko naman. Pag nalinisan mo na, maglusaw ka ng tulod ng bayabas. Yun yung ipantatapal mo. Tapos, balutin mo ng puting tela. Sige, sandali lang, diyan ka lang. Kukuha lang ako ng dahon sa bakuran natin. Sige, bilisan mo. Patakbon lumabas ang pinsan ko at pagbalik niya ay taranta niyang dinurog ang dahon ng bayabas at inilagay niya yon sa aking sugat. At tulad ng sinabi ko, ay tinalian niya ito ng malinis na puting tela. Ano ba talaga nangyari, Insan? Nakaharap ko si Popoy. Naglaban kami. Nakatamo siya ng malalim na sugat. At sa tingin ko, hindi na rin siya magtatagal. Dahil sa dibdib tumama ang bolong ginamit ko. Ibig sabihin, nagkita kayo? Oo. Habang umaaligid ako sa kuta nila, naramdaman ng pinuno ng mga hamong ang presensya ko. Sinubukan ko naman magtago, ang kaso nakita pa rin ako ni Popoy. At napakamalas pa nga habang tumatakas ako, napatid ako sa isang bato. Kaya wala na akong nagawa, kundi ang labanan sila. Eh di ibig sabihin yan, nakilala ka nila. Oo, nakilala ko ni Popoy. Pero sa palagay ko, hindi niya na yung masasabi sa pinuno niya dahil sa tindi ng sugat na binigay ko sa kanya. Nalinti ka na, Jerwin. Hindi magandang pakiramdam ko sa nangyaring to. Bukas paggising natin, samahan mo ako sa baryo ni na Lolo. Wala na akong pakialam kung mapanganib man. Pero siguro, mas mapapalagay ako kung nandito sila. Pero di ba mahirap na lumabas? Alam ko. Pero kung nakilala ka ng mga aswang, sigurado mga ngalib sila, Lolo. Hindi tayo pwede umasa sa kung ano lang ang naiisip natin. Tama ka. O siya, sige, magmadali tayo. Pupunta tayo kaagad kina Lolo. Kahit nahihirapan ako, ay dinampot ko pa rin ang aking bolo. Pagkatapos ay lumabas na kami at sabay tinakandaan. Ng mga oras na yon ay wala na kaming masakyan. Kaya naman, wala kaming pagpipilian. Kaya nilakad na lang namin. 3 oras ang nilaan namin at magliliwanag na rin ang kalangitan. Ngunit pagdating namin doon, ay wala na kaming naabutan. Diyos ko! Churude! Lolo! Nasaan na kayo? Sumagot kayo! Insan, sa palagay ko wala na sila dito. Jerwin, hindi magandang pakiramdam ko rito. Hanapin natin sila, Lolo. Sa tingin ko tama ka. Kahit ako, nag-aalala na rin. Samahan mo ako mamayang gabi. Tatapusin ko na ang laban ng ating baryo. Ilang oras na naman noon ang ginugol namin sa paglalakad. Alam kong pagod na kami pareho. Ngunit pagdating ng bahay, ay hinasa ko ng gusto ang aking bolo. Ganun rin ang ginawa ni Elyon sa kanyang sandata. Jerwin, Insan, sa tingin mo, nasa na kaya si na Lolo? Hindi ko rin alam. Nag-aalala na rin ako ng gusto. Nasugatan nga ako habang naghahasa dahil iniisip ko sila. Kung biyag man sila ngayon ng mga hamong, gawin natin ang lahat, mailigtas lang sila. Kahit hindi mo sabihin sa akin yan, gagawin ko talaga ang lahat. Oo, galit ako kay tatay. Pero nung nawala siya, masakit sa akin yun. Kaya hindi ko hahayaan na mawala pati ang natitirang mga kamag-anak ko. Ang mission ko ngayon ay hindi na tungkol sa pagtanggap ng baryo sa akin. Gagawin ko to para mabawi si na Lolo kung sakali mang biyag nga sila ngayon. Lagi lang ako nandito, Insan. Nasa likod mo lang ako palagi. Ako ang magiging katuwang mo sa laban na to. Maraming salamat, Insan. Ano bang plano mo? Narinig ko kagabi yung punong niluluhuran nila, ang siyang ugat ng kapangyarihan nila. Posible kayang kapag nasira ko ang punong yun, ay mauubos din sila? Teka, paanong yung puno?
Hindi ka ba nakikinig? Yung puno, yun yung ugat ng kapangyarihan nila. Pasensya naman. Galit ka naman kagad. Ganito, magdala ka ng gas. May balak ako. O siya, sige. Alam ko, may natabi pa ako rito eh. Hindi tayo makakasugod ngayon dahil hindi sila lalabas lalo na't tirik na tirik ang araw. Kaya mamaya, sakto pa lang na magdidilim, ay pupunta na tayo doon. Sige, Insan. Eto. Pwede na ba tong gas na to? Pwede na siguro yan. Huwag mong kalilimutan ng posporo ha. Baka nagdala ka nga ng gas eh. Wala ka naman pampaapoy. Huwag ka mag-alala. Magdadala rin ako. Mabilis na lumipas ang mga oras ng mga panahong yon. At sakto pa lang na lumulubog pa lang ang araw ay nag-umpisa na kaming naglakad na magpinsan patungo sa kuta ng mga aswang sa gitna ng gubat. Ano, Insan? Anong plano? Anong gagawin natin? Kumalma ka lang muna. Kailangan muna natin masigurado na nandyan nga sa loob ng kuta nila sina Lolo. Tapos, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, ako ang magiging pain at ikaw naman ang magpapalaya kina Lolo. Teka, anong ibig mo sabihin, pain? Huwag mo nang isipin yun, huwag ka na mag-alala. Napaghandaan ko na to. Basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero Insan Jerwin, parang basta parang napakamapanganib ng gagawin mo. Di baling ako na ang mamatay. Huwag lang kayo. Basta kung di na ako makasunod, ang ibig sabihin lang nun, wala na ako at hindi ko napagtagumpayan ang laban ko. Kaya kapag hawak mo na sila Lolo, magpakalayo-layo kayo. Tumakbo kayo na mabilis at huwag na kayong lilingon. Dapat kayong makalayo agad. Maliwanag ba? Nako, Insan. Hindi naman ako papayag dyan sa gusto mong mangyari. Aba, para bang sinasabi mo na nagpapakamatay ka? Papayag ka, Insan. Papayag ka. O pareho tayong mamamatay dito. Sige. Papayag na lang pala ako. Mahal mo pa pala ang buhay mo eh. Nag-iinarte ka pa. Hindi ba pwedeng inaalala lang kita, Pinsan? Concern lang ako sa'yo. Ay nako, Elyon. Wala akong panahon para makipagdramahan sa'yo. Nasa panganib ang buhay ni na Lolo at Tiyo. Kaya magpakalalaki ka. Mas matanda ka sa akin, di ba? Tapos ganyan ka. Iiyak-iyak ka ngayon. Paano? Hindi ko kasi kaya na iwan ka ng basta-basta lang dito eh. Alam mo naman, di ba? Lumaki tayo ng sabay. Kailangan tatanda din tayo ng sabay. Alam ko naman yun eh. Pero, teka. Tahimik muna. May palabas. Tignan mo. Nang mga oras na yon, nakita kong may mga lumalabas sa madilim na daanan. May mga kasama sila. Hindi ko man makita ang itsura nila noon dahil nakataklob sila ng sako sa ulo. Ay hindi ako nagkakamaling sina Lolo ngayon. Ano bang kailangan niyo sa amin? Pakawalan niyo kami! Baka sindikato ba kayo nagbebenta ng mga organ ng mga tao? Nako, mali kayo na kinuha, mga damuho kayo. Dahil may sakit ako. At malala ng sakit ko, malapit na ako mamatay. Manahimik ka, tanda. At ikaw, Popoy, halik ka rito. Lumapit ka sa akin. Bakit po, Pinunundahom? Sige na, tanggalan mo na ng taklob ang mga yan. Masusunod po, Pinunundahom. Nang matapos alisin ni Popoy ang taklob ni na Lolo, ng oras ding yon, nakita ko kung gaano kalupit ang tinatawag niyang pinuno. Dahil sa isang iglap lang, sa harap mismo ni na Lolo at Tiyo, ay binalian niya ng leeg ang nilalang. At hindi pa siya nakontento at ginutay-gutay niya pa ang katawan ng kanyang kauri. Hindi magyayari sa iyan kung hindi ka gumawa ng bagay na ikapapalpak mo. Ang ayoko sa lahat ay ang mga taga. Anong klaseng halimaw kayo? Ba't niyo yung ginawa sa kanya? Wala ka ng pakialam doon.
Manahimik ka na lang dyan, tanda. Kung ayaw mong agad na sumunod sa kanya. Ano ba kasing kailangan nyo sa amin? Wala naman kaming mga utang sa inyo. At lalong wala kaming tinatapakan tao. Wala kaming mga kaaway. Kaya anong dahilan nyo? At ginagawa nyo to sa amin? Pakawalan nyo na kami! Oo, kayo wala ngang ginagawa. Wala nga kayong kasalanan sa amin. Pero ang binatang kilala bilang barumbadong mananabas dito sa baryo ninyo ay meron. Hindi ba't pamangkin mo siya? At siya namang apo ng matandang maingay na ito. Ano sabi mo? Paano siyang nagkaroon ng atraso sa inyo? Pinatay niya ang mga kauri ko. Pinatay niya ang ibang malalakas na hamong. Pinatay niya ang mga anak ko. At ang bagay na yun, ang hinding-hindi ko mapapalampas at mapapatawad. Kaya kung buhay ang kinuha niya, buhay din ang magiging kapalit. Ay, si Jerwin yata ang tinutukoy niya. Ibig niyo sabihin, mga aswang na hamon kayo? Oo. Bakit? May alam ka ba tungkol sa amin? Hindi ba't matagal na kayong namatay at naubos na ang angka ninyo? Mga wala talaga kayong utak, mga tao. Pinatay niyo lang ang mga katawan namin. Pero hindi ang nagbibigay lakas sa aming lahat. Kung nagawa nga kayong ubusin nun, paano pa kaya ngayon? Huwag kang magsaya, hayop kang demonyo ka. Dahil kung si Jerwin na pamangkin ko at kinakalaban ninyo, ay sisiguraduhin kong uubusin niya kayong lahat at didikdikin niya kayo ng pinong-pino. Manahimik ka! Dahil hindi kita binibigyan ng pahintulot na magsalita. Gusto ko nang tumayo sa aking pinagtataguan nang makita kong malakas na sinampal ni Dahum ang aking tiyo. Ngunit maigpit akong hinawakan sa braso ng aking pinsan na si Jerwin. Bakit mo ko hinahawakan? Insan, alam ko ang balak mong gawin. Huwag mo munang ituloy, parang awa mo na. Pero nakita mo naman, di ba? Kung anong ginawa niya? Sinampal niya si Chong. Masisira yung mga plano mo kapag kikilos ka kagad ng panalos-dalos. Hayaan mong mapakawalan ko muna sina Lolo bago ka kumilos. Tumahimik lamang ako nang marinig ko ang mga sinabing yon ni Elyon. Kaya, nang makita namin na bumalik na sa loob ang ibang mga aswang kasama ang pinuno nila na si Dahum, ay agad na kaming kumilos ng pinsan kong si Elyon at pinatay ang mga aswang na bantay. Diyos ko! Ang mga apo ko! Dapat hindi na kayo pumunta dito! Mapapahamak lamang kayo! Papatayin nila kayo rito! Lo, huwag na po kayo maingay. Sige na, Insan. Iuwi mo na sila. O kung maaari, ilayo mo sila rito. Sige na, umalis na kayo. Pero Jerwin, paano ka? Uubusin ko na po sila, tiyo. Yung hindi na po sila makakabalik at hindi na muling makakapaghasik pa ng lagim. Uubusin ko na talaga ang kanilang lahi ngayon. Teka, sandali lamang, apo. Hindi maganda yung naiisip mo. Hindi ako papayag. Mamamatay kayo rito, maniwala ka! Tiyo, Elyon, sige na, umalis na kayo. Ako nang bahala rito. Ilayo niyo na si Lolo. Insan, mangako ka, nauuwi ka ng buhay. Pag namatay ka, papatayin kita. Hindi na ako nun sumagot sa pinsan ko at tinapik ko na lamang ang kanyang balikat. Nang makita kong nakalayo na sila, ay agad kong kinuha ang gaas na dala namin kanina at ibinuhos yun paikot sa puno. Ngunit dahil sa pagmamadali kanina, ay nakalimutan kong hingin ang posporo na ipinadala ko kay Elyon. Sinubukan ko namang ipagkiskisan ang dala kong mga bolo, ngunit hindi ko rin napaapoy ang puno. At hindi ko namalayan ang paglabas ng mga aswang at isinigaw na wala na raw ang mga biyag at wala na rin akong oras
para makapagtago. Kaya nang lumabas ang pinuno nila, ay nagkaharap kami. Sa unang pagkakataon, ay nanindig talaga ng gusto ang mga balahibo ko sa katawan nang magtitigan kami sa mga mata. Nakakasigurado kong ikaw ang walang niyang sumalungat sa mga plano ko. Tama lang, at nagpakita ka na sa akin dahil gigil na akong patumbahin at patay ka. Huwag ka na magsalita na para bang sobrang lakas mo. Patunayan mo muna ang sarili mo bago ka magdadadakdak sa harapan ko. Matapang! Hindi ba dapat sapat na ang pagpapatunay na nakabalik na ako sa mundong ibabaw? Bago ka pa man bumalik sa baryong ito, halos 12 ng pamilya na ang napatay ko. Pinagmamalaki mo pa talaga ang kahiyupang ginawa mo. Akala mo ba nakakadagdag ng kalakasan ng mga ginagawa mo? Pero ang totoo, kung gaano kapanghi ang amoy nyo at kapangit ang mga pagmumukha ninyo, ay ganyan na ganyan din kayo o mas malala pa. At kung akala mo, matatakot mo ko dahil sa sinabi mo kung gaano na karami ang napapatay mo, nagkakamali ka, oy. At tulad ko, sinisigurado ko sa'yo na pagsisisihin mo rin sa bandang huli na naging ganyan ka. Wala sa bokabularyo ko ang pagsisisi. At kahit kailan, hindi ako nagsisisi sa mga ginagawa ko. Dahil tulad ng ginagawa niyo sa mga hayop, kayo din ang tinitignan namin bilang pagkain at pangtawid gutom. Makikita natin ngayon, Dahom. Kapag naumpisahan na kitang patumbaying hayop ka, tatagtarin talaga kita ng pinong-pino. Pinagkiskisan kong muli ang aking mga bolo at mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ng pinunong si Dahom. Ngunit hindi ko inaasahan na gagawing panangga ng ibang aswang ang kanilang mga katawan para lamang mailigtas ang kanilang pinuno. Ha! Kaya naman pala hindi ka natatakot eh. Dahil may mga alagad kang nakahandang isakripisyo ang buhay nila para sa iyong walang kwentang nilalang ka. Dahil alam nila na mabubuhay silang muli pagkatapos kitang patayin. Dahil nakatayo pa rin ang pinanggagalingan ng aming buhay at kapangyarihan. Hindi na ako nagsalita sa mga sinabi niyang yon at pinagpatuloy ko na lamang ang aking pag-atake sa kanya. Habang siya naman ay nakatayo lang at pinalilibutan ng kanyang mga alagad. Mabilis kong naubos ang kanyang mga kasama at ng mga oras na yon ay habol hininga na akong nakatingin sa kanya at balot na rin ng itim na likido na nanggagaling sa mga napatay ko. O ano? Kayang pa ba? O sumusuko ka na? Ano sumusuko? Nakikita mo naman, di ba? Na nakatayo pa rin ako at lumalaban. Ang ibig sabihin lang nun ay kayang-kaya ko pa. Malakas lamang na tumawa ang nilalang na nasa harapan ko at parang baliw na sinira ang kanyang kasuotan at tumakbo papalapit sa akin. Dahil sa pagod, hindi ko kagad naiwasan ang kanyang mga pag-atake. Kaya naman, nasugatan akong muli. Pero hindi pa rin ako tumigil. At habang nakikipaglaban ako sa kanya, ay nakakita ko ng pagkakataon at tinamaan ko siya sa binti. Bumaon ng aking matalas na bolo, dahilan para matumba siya at hindi na makatayo. At gamit pa ang isang bolo, lumapit ako sa puno at akmang hahampasin ito. Huwag! Huwag pakiusap! Huwag mong gagawin yan! Yan lamang ang meron kami para mabuhay! Huwag kang magpatawa, demonyo ka! Dahil habang nandito ito, ay magpapatuloy pa rin ang kasama ninyo! Kaya mamatay ka na! Nang mahampas ko ng todo, ng bolo ko ang puno,
ay naglabas ito ng itim na dagta. Kasabay nun, ang kanya-kanyang pagkalusaw ng mga naunang aswang na aking napatumba. Hindi ako tumigil hanggang sa tuluyang ko na yung maputol. Hanggang sa makita ko na lamang na bungo na lang ni Dahum ang natira. Nang dahil sa pagod ay nawalan ako ng malay sa tabi mismo ng puno na aking pinutol. Sa muli namang pagmulat ng aking mga mata ay nasa loob na ako ng bahay namin ng pinsan kong si Elyon. Diyos ko! Salamat sa Diyos! At gising ka na, apo ko! Napagtagumpayan mo, Jerwin. Mahusay ang pinakita mo. Pinagmamalaki kita, bata. Ako rin, Insan. Proud na proud ako sa'yo. Sabi ko na nga ba kahit di mo kailangan ng tulong ko, matatapos mo yun. Grabe, Insan. Pero pinag-alala mo ako ng gusto, ha? Uy, ano ba yan? Yung sipon mo naman, Elyon. Umahalo na sa luha mo. Pero salamat. Salamat sa'yo, Insan. Dahil may bilang ka pa rin. Dahil may nagawa ka rin para mapagtagumpayan ko ang bagay na tinapos ko. Mabilis na nakarating sa buong baryo ang ginawa ko. At sa wakas ay tinanggap na nila ako bilang bagong ako. Ngunit dahil gusto kong makalimot sa mga bagay na nangyari sa amin doon, ay itinuloy na namin ang pagbenta sa mga kambing at nagpakalayo-layo na kami. At pinagpapatuloy ngayon ang nasimulang negosyo ng lolo kong nasa langit na. Marami akong natutunan sa buhay. Tulad ng para sa pamilya, ay gagawin mo talaga ang lahat. Lalo na't kung alam mong sila na lamang ang nandyan para makasama mo at mahalin ka. Nang makaalis kami sa baryong yon, ay pinangako ko rin sa sarili ko na hindi na ako muling magiging barumbado at hindi na rin hahawak pa ng kahit na anumang uri ng panabas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Blair. At maraming salamat po dahil isa po ang istorya ko sa inyong mga napiling ibahagi. Lubos na gumagalang, Jerwin. Sa kabila ng pagiging masama, magaspang o kabarumbado ng isang tao sa paningin ng marami, nananatili po ang katotohanang may puwang pa rin sa kanyang puso ang pagbabago. Maaaring natabunan lamang ng galit, sugat o maling landas ang kabutihang likas na nasa loob. Subalit hindi ito kailanman ganap na nawawala. Sa tamang panahon at pagkakataon, ang kabutihang ito ay muling sisibol, handang tumulong sa kapwa, manindigan laban sa kasamaan, at tumangging makisama sa mga kampon ng kadiliman na nagnanais manakit at manira. At sa lahat ng unos ng buhay, ang pamilya pa rin ang nagsisilbing pinakamatibay na sandigan, ang tahanang hindi ka iiwan, hindi susuko sa'yo, at patuloy na tatanggap at magmamahal anuman ang iyong nakaraan. Sabi nga sa Ezekiel Kabanata 36, Talata 26, ikaw ay bibigyan ko ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ipinapakita ng talatang ito na walang pusong sobrang tigas na hindi kayang baguhin ng Panginoong Diyos. Dagdag pa, sa lahat ng panahon ay umiibig ang kaibigan at ang kapatid ay ipinanganak para sa panahon ng kagipitan. Sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 17, Talata 17, isang malinaw na patunay na ang pamilya at mga tunay na nagmamahal ay nananatiling kasama at sandigan sa oras ng kahinaan, pagbabago at pakikipaglaban, laban sa lahat ng uri
ng kasamaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po, pagpalain po nawa kayo ng ating Diyos na may kapal.